Kumusta mga kasaliksik? Noong Oktubre 2024, kumalat ang balita na nagpadala ang North Korea ng libo-libong sundalo upang suportahan ng Russia sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Ang hindi inaasahang paglahok ng mga tropang North Korean ay labis na ikinagulat ng pandaigdigang komunidad at nagdulot ng pangamba sa mga kanlurang bansa, lalo na sa mga kaalyado ng NATO. Ayon sa mga intelligence report, iniulat na ang mga North Korean troops ay dinala sa rehiyon ng Kursk, malapit sa hangganan ng Ukraine, na may layuning magbigay ng reinforcement sa mga puwersa ng Russia sa pakikidigma nito. Ang hakbang na ito ay hindi lamang nagdulot ng diskusyon at kontrobersya sa mga diplomatikong lupon, ngunit naging isang malinaw na senyales ng pagkakaisa ng ilang bansa laban sa Ukraine at sa mga kaalyado nito. Ipinakita rin nito ang patuloy na pagsuporta ng North Korea sa Russia sa kabila ng mga internasyonal na pagpuna at mga parusa. Nag-udyok din ito ng mga opinyon mula sa iba't ibang analyst na nagsasabing ang pagdating ng mga sundalong North Korea ay nagpapakita ng desperasyon ni Pangulong Vladimir Putin sa kanyang kampanya laban sa Ukraine. Para sa ilang eksperto, ito ay simbolo ng malaking pangangailangan ng Russia para sa karagdagang manpower, lalo na't hirap itong makabuo ng sapat na puwersa sa harap ng matinding laban. Ayon sa mga ulat, ang pag-deploy ng mga sundalo mula sa North Korea ay hindi lamang isang simpleng aksyon ngunit bahagi ng isang mas malaking kasunduan sa pagitan ng Russia at North Korea. Ang kasunduan umano ay nagbibigay daan sa pagpapadala ng mga trabahador mula North Korea patungo sa Russia upang makapagtrabaho sa mga industriya, partikular na sa mga construction at militar, bilang kapalit ng mga sandata at kagamitan mula sa Russia para sa gobyernong Pyongyang. Ang transaksyong ito ay tinuturing na makikinabang ng gustong North Korea dahil nangangailangan nito ng mga makabagong armas sa kabila ng pagkakahiwalay sa internasyonal na komunidad at mga pagsubok na dala ng iba't ibang sanctions. Ang aksyong ito ay lalong nagpasiklab ng tensyon sa rehiyon ng Asia at Europa. Sa pananaw ng NATO, ang paglahok ng mga North Korean troops ay isang direktang banta sa seguridad ng mga kaalyadong bansa ng Ukraine at indikasyon ng mas pinalawak na kooperasyon sa pagitan ng mga bansang itinuturing ng NATO na pangunahing kalaban sa kanilang mga layunin sa rehiyon. Nananawagan ng NATO para sa mas mahigpit na pagbabantay at paghahanda sakaling magdulot ng mas malawak na epekto ang ganitong uri ng alyansa. Bukod dito, hindi rin lingid sa kaalaman ng pandaigdigang komunidad ang pagiging bahagi ng North Korea sa mga bansang may hawak ng nuclear weapons. Ang paglapit ng North Korea sa Russia ay nagbibigay ng panibagong takot na ang kasunduan ng dalawang bansa ay maaaring humantong sa mas matinding aksyon na may kinalaman sa mga nuclear weapon. Bagaman walang konkretong ebidensya na nagpapatunay ng ganitong uri ng kasunduan, nananatiling banta sa mga kanluraning bansa ang posibilidad ng pagkalat ng mga armas mula sa Russia patungong North Korea o ng pagtaas ng kanilang military coordination. Sa makatuwid, ang paglahok ng North Korean troops ay isang kaganapan na patuloy na sinusubaybayan at inaalam ang posibleng mga susunod na hakbang ng iba pang mga bansa, lalo na ng China, na may malaking impluwensya sa North Korea. Ang pagdating ng mga sundalong North Korean sa Russia ay isang hakbang na maaaring magbago sa dynamics ng digmaan sa Ukraine at nagbabadya ng mas malaking hamon para sa diplomatikong komunidad sa hinaharap. Sa pagdating ng mga tropang North Korean sa Russia, mabilis na umaksyon ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa kanluran upang tugunan ng lumalaking alalahanin. Nanawagan ng Estados Unidos, katuwang ang South Korea at Japan, sa China upang gamitin ang kanyang impluwensya sa North Korea at pigilan ang pagdami ng mga sundalo nito sa labanan sa Ukraine. Bilang isa sa pinakamalapit na kaalyado at pangunahing trade partner ng North Korea, inaasahan ng Amerika at mga kaalyado nito na maaaring pigilan ng China ang Pyongyang mula sa karagdagang paglahok sa digmaan. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagpupulong sa pagitan ng mga matataas na diplomatiko ng Estados Unidos at ng Chinese ambassador upang iparating ang kanilang mga hinaing at ang posibleng mga masamang epekto ng hakbang na ito sa rehiyon ng Asia Pacific. Ayon sa mga ulat mula sa State Department,
Binigyang diin ng Estados Unidos ng pagsuporta ng North Korea sa kampanya ng Russia ay nagbabadya ng posibilidad ng malaking alyansang militar sa pagitan ng mga anti-Western countries na maaaring magpalala sa umiiral na tensyon sa Asia at Europa. Pinangunahan din ng South Korea at Japan ang panawagan ng United Nations na magsagawa ng imbestigasyon ukol sa mga posibleng paglabag sa mga umiiral na sanksyon laban sa North Korea. Sa kasalukuyan, ang North Korea ay pinapatawan ng mahigpit na sanksyon ng United Nations na nagbabawal sa kanila na magkaroon ng international military involvement. Ang paglahok ng mga sundalong North Korean ay tinuturing na isang malinaw na paglabag sa mga kautosang ito, kaya't nagiging masigla ang panawagan ng mga kaalyado ng Amerika para sa agarang hakbang ng United Nations Security Council. Hindi lamang ito isyu pang rehiyon. Pinaninindigan ng mga opisyal ng NATO ang kanilang posisyon na anumang karagdagang aksyon mula sa North Korea ay ituturing na banta sa kolektibong seguridad ng mga bansang kasapi ng alyansa. Ang Amerika, partikular na ang Secretary of State nito, ay paulit-ulit na nagpahayag sa media na ang nasabing paglahok ay isang dagok sa pandaigdigang seguridad at maaaring magresulta sa mas malaking hakbangin upang palakasin ang depensa ng NATO. Hindi lamang sa Europa kundi pati na rin sa rehiyon ng Asia Pacific. Samantala, upang magbigay ng mas malakas na pahayag ng pagkakaisa, pinataas ng Estados Unidos ang kanilang presensya sa mga base militar sa South Korea at Japan. Kasama rito ang pagpapadala ng mga dagdag na tropa at mas advanced na kagamitan upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga kaalyado sakaling lumala ang sitwasyon. Ang nasabing aksyon ay bahagi ng estratehiya ng Amerika at mga kaalyado nito na ipakita ang kanilang kakayahan na magtanggol laban sa anumang banta mula sa mga bansang kaalyado ng Russia. Ang pagpapalakas na ito ay naglalayong magbigay ng mensahe na anumang pag-atake o karagdagang aksyon mula sa North Korea o Russia ay mahaharap sa mas mabilis at komprehensibong tugon mula sa NATO at mga kaalyadong bansa sa Asia. Bilang karagdagan, nagbabala rin ng Amerika sa posibleng paglalapat ng mga dagdag na sanksyon hindi lamang sa North Korea, kundi pati na rin sa mga kumpanyang Russian na tumutulong sa pagpapatibay ng alyansang militar nito. Ang mga sanksyon na ito ay naglalayong pigilan ng daloy ng mga materyales na maaaring magamit ng mga tropa ng North Korea at Russia sa digmaan sa Ukraine. Ang lahat ng hakbang na ito ay nagpapakita ng mabilis at matatag na reaksyon ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Sa kanilang pananaw, ang paglahok ng North Korean troops ay hindi lamang banta sa Ukraine, kundi sa pangmatagalang kapayapaan at kaayusan ng buong rehiyon. Ang desisyon ng North Korea na suportahan ng Russia ay tinuturing ng Estados Unidos at mga kaalyado nito bilang isang hakbang patungo sa mas masalimuot na internasyonal na tensyon, kaya tuloy-tuloy ang mga hakbang na kanilang isinasagawa upang tugunan at maiwasan ang posibleng mas malawak na digmaan. Sa gitna ng lumalalang tensyon, nagiging mahirap ang posisyon ng China ukol sa paglahok ng North Korean troops sa Russia. Tradisyonal na kaalyado ng China ang parehong Russia at North Korea. At sa kabila ng mga pagbabago sa pandaigdigang politika, patuloy na sinisikap ng China na panatilihin ang balanseng ugnayan sa dalawa. Gayunpaman, sa pagkakasangkot ng North Korean troops sa digmaan sa Ukraine, nahaharap ang China sa hamon ng pagpapanatili ng kanilang neutral na posisyon at ang pangangailangan na pigilan ang paglala ng sitwasyon na maaaring makasama sa kanilang mga interes. Bilang pinakamalapit na trade partner ng North Korea at isang pangunahing bansa sa rehiyon, ang China ay nasa sentro ng mga diplomatikong pag-uusap sa kung paano mapapawi ang tensyon. Ayon sa ilang mga analyst, ang paglahok ng North Korean troops ay isang pangyayari na maaaring magdulot ng mas matibay na alyansa sa pagitan ng mga bansang kontra sa kanluran, isang bagay na maaaring makabuti para sa estratehikong posisyon ng China, ngunit maaari ring magdulot ng mas matinding pressure mula sa mga bansang kanluranin. Pinananatili ng China ang kanilang opisyal na posisyon na hindi sila kasangkot sa usaping militar ng ibang mga bansa at nanawagan sila sa lahat ng panig na panatilihin ng diplomasya at iwasan ang eskalasyon ng digmaan. Gayunpaman, ang pressure mula sa Amerika at mga kaalyado nito ay nagtutulak sa China na maging mas malinaw tungkol sa kanilang posisyon at gamitin ang kanilang impluwensya
upang limitahan ang pagkilos ng North Korea sa larangan ng militar sa Ukraine. Kung magpapatuloy ang ganitong tensyon, maaaring maghantong ang posisyon ng China sa mga mas komplikadong desisyon. Ibinubukas nito ang posibilidad na sa kabila ng kanilang pagkakaibigan sa Russia at North Korea, mas pipiliin nilang iwasan ang anumang pagkilos na magpapalala ng sitwasyon at magdudulot ng banta sa kanilang sariling ekonomiya at seguridad. Sa pagpasok ng North Korean troops sa digmaan sa Ukraine, nagkaroon ng bagong tensyon sa pagitan ng China at North Korea. Bagaman itinuturing ng tradisyonal na kaalyado, nagdudulot ng pag-aalinlangan ang hakbang na ito ng North Korea sa China, lalo na't hindi kasangkot ang China sa naging desisyon ng Pyongyang na tumulong sa kampanya ng Russia sa Ukraine. Ang independenteng aksyon na ito ay nagpapakita na maaaring may sariling interes ang North Korea na hindi na umaayon sa mas malawak na estratehikong plano ng China para sa rehiyon. May mga ulat na nagmumungkahi na nagiging mas mahirap para sa China na kontrolin o impluwensya ng mga desisyon ng North Korea na mas lalong naging malapit sa Russia sa nakalipas ng mga buwan. Para sa China, ang pagkilos ng North Korea mag-isa ay isang indikasyon ng pagbawas ng impluwensya nito sa Pyongyang, isang bagay na maaaring magdulot ng mas malaking panganib sa regional na seguridad at magresulta sa hindi inaasahang aksyon na maaaring makapagpalala ng tensyon sa Asia. Dagdag pa rito, ang paglapit ng North Korea sa Russia ay maaaring magbigay ng bagong kaalyado sa Russia sa silangan. Ngunit maaaring magdulot din ng pagsubok sa relasyon nito sa China. Sa pananaw ng China, anumang mas masalimuot na relasyon sa North Korea ay nangangahulugang kailangan nilang maging mas maingat sa kanilang mga hakbang sa rehiyon upang maiwasan ang mas malalim na komplikasyon sa mga interes nito sa Asia at sa pandaigdigang ekonomiya. Sa kabila ng pagpapatuloy na diplomatikong pagkakaibigan ng North Korea, maaaring kailanganin ng China na maging mas bukas sa paglalatag ng mga limitasyon sa pakikialam ng North Korea sa mga pandaigdigang issue. Ang ganitong paglayo ay maaaring magdulot ng pansamantalang laman sa relasyon ng dalawang bansa, lalo na't mas nagiging aktibo ang North Korea sa pagbuo ng alyansa sa mga bansang kontra sa kanluranin na hindi lubos na naaayon sa mas balanseng posisyon ng China. Sa pagdating ng mga sundalong North Korean sa Russia, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Ukraine at mga kaalyado nito sa kanluran. Ayon sa pahayag ng Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky, ang pagsali ng North Korea sa kampanya ng Russia ay hindi lamang usaping militar, kundi isang pagpapalawak ng digmaan na nagpapahiwatig ng pandaigdigang banta. Dagdag pa rito, inilarawan ni Zelensky ang sitwasyon bilang isang patunay ng pagkakaisa ng mga bansang kontra sa demokrasya at human rights at nanawagan siya sa iba't ibang bansa na tumulong upang mapigilan ang posibleng paglawak ng digmaan. Ang reaksyon ng NATO at mga bansang miyembro nito ay mabilis. Ayon sa NATO, ang pagsali ng North Korean troops ay isang malinaw na banta sa seguridad ng rehiyon at nagpapakita ng masalimuot na alyansang militar na hindi maaaring baliwalain. Bilang tugon, nagpulong ang mga opisyal ng NATO upang talakayin ang mga posibleng hakbang na maaari nilang gawin upang masuportahan ang Ukraine at ang kanilang posisyon laban sa ganitong mga alyansang militar. Pinag-aaralan din nila ang posibilidad na palakasin ang presensya ng NATO sa mga bansang kalapit ng Ukraine upang magbigay ng karagdagang suporta at seguridad sa rehiyon. Ang mga bansang Europa, kabilang ang United Kingdom, France at Germany, ay naglunsad ng mga inisyatiba upang palakasin ang kanilang suporta sa Ukraine sa anyo ng mga military aid package at training programs para sa mga sundalong Ukrainian. Nagkaroon din ng dagdag na mga diplomatiko at military na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Ukraine at mga kanlurang bansa upang masiguro na ang kooperasyon ay magiging epektibo sa pagharap sa bagong hamon na dala ng paglahok ng North Korean troops. Hindi rin nagpatumpik-tumpik ang European Union sa pagpapataw ng mga bagong sanksyon laban sa mga kampanyang posibleng may kinalaman sa pag-provide ng logistics para sa North Korean troops. Ayon sa EU, ang ganitong mga hakbang ay kinikailangan upang limitahan
ang mga resources na maaaring makapagpapalakas sa alyansang militar ng Russia at North Korea. Sinabi rin ng EU na patuloy nilang babantayan ang mga hakbang ng Russia at North Korea upang makapagbigay sila ng nararapat na tugon kung kinikailangan. Sa kabuuan, ang pananaw ng Ukraine at ng mga kaalyado nito ay malinaw. Ang paglahok ng North Korean troops ay isang malaking banta na nagpapakita ng patuloy na pagkakaisa ng mga bansang kontra sa kanluran. Ang aksyong ito ay nag-uudyok sa mas matibay na pagtutulungan sa pagitan ng Ukraine at ng mga kanlurang bansa na nagkakaisa sa layuning protektahan ang demokratikong kaayusan at labanan ang mga lumalawak na alyansang militar na pumapanig sa Russia.